good news, meron ng makukulong. Sana totoo, pero tingnan muna natin, ha? Iko-compel natin sila na bayaran yan at hahabulin. Pero. Ako'y nagtatanong lang, ha. Medyo magaling mag-imbestiga tong bilyonaryo. Naiimbestigahan nila si Bongo, naiimbestigahan nila si Cheese, meron silang investigation team. Tanong ko lang, sino ba may-ari nitong bilyonaryo? Ay nagtatanong lang. Sige, tuloy po tayo. Hindi natin lahat ng mga ari-arian nila para masigurado na mabayaran ito. Sinampahan na ng tax evasion complaint sa DOJ ang tinaguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors. Yan sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza na may higit 1.6 billion pesos na tax deficiencies mula 2020 to 2024. Nagsagawa raw ng lifestyle check ang BIR at una nang nadiskubre sa mga Senate hearing na may money laundering scheme silang isinasagawa sa mga kasino. Gumagamit daw ang tatlo ng aliases para makapasok sa mga ito at mula 2023 nakapagtala sila ng 950 million peso worth of gross gambling losses. Ilan sa kanilang cash to chips at chips to cash transactions umabot pa ng higit kumulang 1 billion pesos. Verify din natin at nakita natin na totoo nga na meron talaga silang mga ginastos dito sa casino. Etong issue ko dito, di ba ghost projects tayo? Bakit napunta tayo doon sa tax evasion? Ay, sa akin, wala namang problema. Kung meron silang problema, di nila nababayaran yung tax nila, talaga na bang dapat silang ikulong, dapat silang pagbayarin, siguro, dapat lang na managot sila. Kaya lang parang lumilihis na naman tayo eh. 'Di ba? Parang alam mo, ang dami nagme-mensahe sa akin, ano na naman to, coach? Di ba ang iniimbestigahan ghost projects? Bakit napunta tayo sa tax evasion? Ba't di nyo kaya imbestigahan yung tax ni Bongbong Marcos? Kasi yung tax ni Bongbong Marcos, di umano, ay final, yung executory, yung kanyang estate tax, ay nabayaran na ba yun? Ba't tayo napunta rito sa tax evasion na ito? Di ba? Dapat ang daming nalulunod sa Cebu. Sana, yun munang i-focus kasi ito inireklamo na sa ombudsman. Doon muna sana tayo pumokus. Huwag muna tayong lumayo. Yes, magaganda yan. Alam ko yung mga pinagsasabi nyo. Pero mauuwi na naman tayo sa butete. Sa mga bubwit. Diba? I mean, syempre, compared to me, to us, to ordinary people, malalaking tao po itong mga inyong dinidemanda. Mga bilyonaryo yan eh. Pero i-compare mo sila sa mga congressman or kung dawit man ang presidente rito, walang kwenta yung mga yan. Diba? Huwag po tayo magpaligaw. Huwag po nating iligaw yung taong bayan. Dapat tayo nagsasama-sama, doon tayo sa mastermind. Yung ghost project, ang daming ghost projects ngayon. Huwag tayong lumayo. Na ilang daang milyon, kaya naman sinama rin natin yan sa ating naging assessment. Compelled silang bayaran ngayon ang nasabing 1.6 billion peso tax deficiencies pero hindi pa rin sila lusot sa inihaing reklamo ng BIR. Lumabag sila sa National Internal Revenue Code of 1997 matapos madiskubring may mga pagmamay-ari silang luxury vehicles at high-value properties. Ayan, so magbabayad sila ng tax. Okay? Dyan nga nagmula yan eh. Pagbabayarin nyo ng 1.6 billion, dyan nga nagagalit ang taong bayan eh. Ang laki-laki ng tax, ninanakaw lang ng mga magnanakaw ng mga buhaya. At mga politiko ito. Okay, so, sige, okay yan. Sige, pagbayarin nyo. Kung yung 1.6 na yan, billion, papakinabangan sa Cebu, katayin nyo na ngayon. Sige na. Let's do this. Diba? Ikulong nyo na, pagbayarin nyo na. Sige, tapos dalhin nyo lahat sa Cebu. Pero pag yan kinolekta na naman, ipinagbayad na naman yan, at umikot na naman yan sa gobyerno ni Bongbong Marcos, tapos na naman yan. Hindi dahil sa walang pera ang Pilipinas. Ang dami nating pera. Nakikita nyo naman yung naglalabasan, trilyon eh.
Kaya lang tayo nagbumukhang mahirap dahil sa mga lintik na mga magnanakaw na yan. So, iniba na naman natin ang istorya. 'Di ba? Dati iniimbestigahan yung mga yan dahil sa ghost projects. Sa flood control projects. Na iba na naman. Estate tax na naman. Punta muna kayo doon. Okay? Punta muna kayo doon sa mastermind. na hindi naman tugma sa declared income nila bilang mga dating Bulacan engineer. Second batch na ito ng pagsasampa ng reklamo ng BIR laban sa mga sangkot sa flood control scandal. Una na nilang nasampulan ang mag-asawang Sara at Curly Discaya nitong Oktubre matapos madiskubring meron silang 7.1 Ako, hindi baka ma-misinterpret tayo, no? Hindi ko sinasabi na wag singilin tong mga to. 'Di ba? Lagi naman nating sinasabi, hindi natin pinagtatanggulan Diskaya, hindi natin pinagtatanggulan DPWH, hindi natin pinagtatanggulan kontraktor. Pero talagang ang mindset ko, ang focus dapat ng taong bayan nasa mastermind. Kasi kitang-kita, dalawa po ang style ng gobyernong ito. Diversion at delaying tactics. Yan po. Paglalayo tayo sa mastermind, lalayo tayo sa ghost projects, kakatin na natin agad. billion pesos in tax deficiencies, kasama ang unpaid taxes sa kanilang luxury vehicles. Nasa Senate custody ngayon sina Curly Discaya at ang BGC Boys at Hindi, dapat nga yan, sinasagasaan yan eh. Di ba ganyan ang ginawa ni PRRD? Kasi, tatago mo pa yan. Papakinabangan pa nung kung sino-sino yan. Oo. Ako, payag ako. Kunin nyo lahat yung mga yan, yung mga lumubog na kotse doon sa Cebu. Bigay nyo. Okay sa akin yun. Kawawa rin, ang daming lumubog na kotse ron eh. Oh, pero dadali mo sa gobyerno, peperahin, tapos na naman. Ang dami pa namang commissioner dyan. Commission dito, percentage dito, 50% dito, 40% dito, 30% dito, 100% ghost projects. ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, maaaring manatili sila doon ng ilang taon habang gumugulong ang mga kasong isasampa sa kanila ng iba't ibang ahensya. Paalala ni Luma. Ako sa akin hindi ko feel yung meron kayo ikukulong. Isipin ninyo, ilang days na, 99 days na daw ang nakakalipas. Sa investigasyon, wala pa rin nakukulong. Tapos sa bandang huli, after siguro 6 months, may makukulong na. Bubuwit pa. Ay, too late, too little. Ang gusto naming makulong, hindi yung mga butete. Yung mga buhaya, yung mga lolong. Oo, kasi merong record breaking Ang pinakamalaking buhayan matatagpuan sa Pilipinas, nakabarong. Ang laki na, pero ngayon balita ko nangangayayat, nai-stress na. Next po tayo. Eto, another diversion, Animal din ng ibang mga Pilipino talaga, no? Okay? Hindi ba kayo nakokonsensya? Tingnan mo lumabas. Lumalabas po kanina, yung initial data natin ay 343 flood control projects ang nagawa since 2016 to 2022 sa Cebu. Anong inimbestigahan nitong si Claire? Anong iniimbestigahan nyo? Pambihirang mga tao to. May nalunod eh. Di ba? Nawala. Kotse, bahay, may mga nawawala. Ang inimbestigahan nyo 2016 to 2022. Makakapagbutas lang kayo. Kasi, let's assume, okay? Let's assume may flood control projects nung 2016 saka 2022. It doesn't follow na guilty si PRRD. Ito'y kitang-kita si PRRD ang gusto nilang banatan. Ang gusto nilang banatan yung administrasyon before kasi kaya nga kinulong nila eh. Eksakto. Akalain mo 2016 to 2022. Ngayon maraming nalunod, nag-imbestiga sila nung panahon ng 2016 to 2022. Ang gagago ng mga animal, no? 'Di ba? Parang wala nang puso tong mga to. Bakit? Isipin mo. Pagpalagay natin merong anomalya before. From 2022
to 2025. Pangalawa po sa flood control projects na pinakamaraki, pinakamadami, at pinakamahal sa buong Pilipinas. Di dapat, kung ano man ang problema nung ginawa before, di sana, naayos na. Billion po papakita ko sa inyo, hanapin ko lang ha. Eto po. Na-discuss ko to kahapon Tingnan mo, Cebu. Top 10 provinces with biggest flood control projects. 414 sa Cebu. 26 billion. Tama ba? Billion? Billion. 26 billion from July 22 to 2025. Anong ibig sabihin? Di dapat na solusyonan nyo na yung problema. Saan napunta yung 26 billion? Kinain nyo, Claire? Kinain ng amo mo? Kinain ng pinsan ng amo mo? Saan napunta yung 26? Di ba? Ang hirap sa inyo, turo kayo ng turo kaya walang nangyayari sa atin Kaya nakita nyo dun sa data na yon, teka muna. May kapabayaang nangyari ngayon. Naglabas kayo pinagmalaki ni Bongbong Marcos yan, di ba? May 5,000 plus yung flood control projects. Diyan pala pinakamalaki. Kasi isipin nyo, may nalulunod ngayon sa Cebu. Ang paraan nyo, pagbintangan yung 2016 to 2022. Hindi ba dapat ang ginagawa nyo, ayusin na yan? Kasi may parating na naman na bagyo sa linggo. Pag tinamaan niyang Cebu na yan, lulubog ulit yan. Gawan nyo na lang paraan. Tigil muna natin yung politika. Di ba? Pag puro tayo puro tayo dati so parang ganito sinasabi, kayo, mga taga Cebu, malunod muna kayo ha. Pero sisilipin namin. Huwag kayong mag-alala, sisiguraduhin namin. Mananagot ang 2016 to 2022. Kasi sisingilin namin yan. For the meantime, lunod muna kayo. Kasi yung from 2022 to 2025, hindi namin bubusisiin. Hayaan na muna natin yung mga nagnakaw ng 2022 sa 2025. Yung 2016, hindi makakawala yung mga magnanakaw dyan. Malunod muna kayo. Ganon? Pangit naman ata yun. Kung ako presidente, solusyonan muna natin. Solusyonan muna natin yung problema ngayon. Then hahabulin ko yung magnanakaw ngayon. Kasi silang pag hindi mo nakakuha yung mga magnanakaw ngayon, magpapatuloy yung pagkamatay ng taong bayan, ng mga Pilipino. Okay? So, ikukulong ko muna yung magnanakaw ngayon. Pag nakakulong na yan, hihinto na ang korupsyon. Puntahan ko yung dati. Ganun po. Huwag pabaligtad. Para kayong adik Pabaligtad kayong mag-isip. Parang luto na yung mga utak ninyo. Ito pa isa, diversion. Tingnan natin. Isa pang propaganda. Buo na talaga yung diversion team ni Bongbong Marcos. Ay! Talagang matindi. Meron kayo sa ICI, meron kayo sa PCO, meron kayong ombudsman, meron kayo sa Blue Ribbon Committee, meron kayo sa Congress, meron kayo sa Senate, meron pa kayong kain-sukang Pinklawan, meron pa kayong komunista, meron pa kayong NPA, meron pa kayong rebelde, meron pa kayong trolls. Ano lahat ang ginagawa ng mga yan? Divert. Kasalanan mo to, Duterte. Baka yung black eye mo, animal ka. Hindi ito, hindi siya. Yung pagka-under Disaya mo, nasuntok ka, na black ayang ka, kasalanan na naman ni PRRD. Lahat yan, pa ganun. Ito isa, sabi niya, what the world needs now is love. Not greed. Not selfishness. Tama ka. I agree with you. Napaka-importante ng love. But remember this. Love comes with justice. Kasi, tamang magmahal ka. Pero kailangan may hustisya. Kasi, pag hindi mo nilagyan ng hustisya,
yung mga nagnakaw. Dahil dun sa mga nagnakaw, kaya may maraming namatay sa Cebu, hindi mo mahal yung mga taga Cebu. You should love yung mga biktima at pati doon sa mga nagbibiktima. Kaya hindi ko maintindihan, eto mga human rights na ito, bakit galit na galit doon pag may namamatay na adik? Pero, pag yung adik nang re-rape, nang gagahasa, pumapatay, nagnanakaw, tahimik kayo mga pinklawang human rights, ek nyo. Pero pag ang napapatay, mga kapwa nyo adik, galit kayo. Eh naku, wag tayo maglokohan. Ha? Wag tayo maglokohan. May mga kaibigan ako. Naiinis nga ako eh. Ba't lumalabas pa sa newsfeed ko? Nakakainis. Ikaw kaibigan ko. Meron akong 2 klaseng kaibigan. Alam mo yung adik na kaibigan ko, galit kay PRRD. Siyempre, obvious. Ilan lang naman ang adik sa Pilipinas. Tingnan nyo, karamihan dyan, galit kay PRRD. Pero meron din akong kaibigang nagda-drugs before. Alam mo, yung magulang niya at pati siya tuwan-tuwa kay PRRD. Sabi niya, kung hindi si PRRD ang nakaumuong presidente, patay na daw siya. Dahil kay PRRD, natakot siya, nagbagong buhay siya. Kasi kung hindi, na-overdose siya. Totoo yun. Coach! Ang dami mo namang kaibigan na adik. Baka sasabihin ng mga bashers yun. Dati po kasi ako sa banda. Okay? So, marami dyan. Pero, ito maipagmamalaki ko sa inyo. Dahil sa grasya ng Diyos, dahil sa pagmamahal ng Diyos, ni once hindi ako nag-take ng drugs. Kino-correct ko lang ha. Baka pag-iisipan nyo ako. Kahit saan tayo makarating drug test, not even once, not even rugby, kahit cap syrup, not even once, not even a drop of illegal drugs, ginawa ko. No way. Okay? Malinis ako. Alam niya ng mga kaibigan ko. Okay, pero balik tayo dito. Ang asikasuhin yung ICI, huwag yung mga pautot yung ganyan. Kung mahal mo at gusto mong patakbuhin ang lab, dumiretso kayo sa mastermind. Huwag nyong iligaw. Pambihira, saan tayo napupunta? Mga bubuwit, bulate ang mga gusto nyong mahuli. Ang gusto nyong paimbestigahan yung senador. Tapos si Tambi, hindi. Now, here you are talking about love. Not greed, not selfishness. Huliin mo yung mga swapang na yan. Ha? Hindi mo makukuha. Yung swapang na yan, luto utak niyan. Hindi mo sila makukuha sa ganyan. Ako naniniwala ako dun eh. Yung mga ganyang kalalim sa kasalanan, hindi mo madadala sa mga paganyang-ganyan. Dapat yan turuan ng leksyon. Pag napunta na sila doon sa wall, na wala na silang mapupuntahang iba, yung tawag na bagong buhay sila, biglang lumalakas. Parang naka-megaphone yan. Pero yung ganyan mo, parang bulong para sa kanila yan. Pero yung tipong bibitayin na bukas ikukulong na yan. Biglang para ka nagsalita ng sa megaphone. Sa 1,000 watts na speaker. Dinig na dinig ka. Anong ibig sabihin? Ikulong mo muna yung mastermind. Ha? Don't talk about us. Don't talk about love to us. Do your job. Focus on the mastermind. Huwag kang magpagamit doon sa gustong ilihis ang istorya. Kasi hindi nyo makukuha taong bayan. Alam mo, tingin sa inyong mga ICI. Ito tingin ng taong bayan sa inyo. Except yung mga trolls ni Bongbong Marcos. Except yung mga pinklawan na ang focus lang nila ay hindi makaupo ang Duterte. Alam mo, tingin sa inyo ng taong bayan, kayong ICI. Inutil. Wala kayong silbi dyan. Diretsahin na natin. And I believe, we have the same belief.
You're nothing but a diversion. Wala kayong silbi dyan. Buti pa, buwagin nyo na yan. Masakit pero totoo. Yan ang gusto ng taong bayan sa inyo. O, next po. Ito pa, isa pang diversion. Tinan nyo. Ito, na-discuss ko na po ito. Pero gusto kong diinan palalo ngayon. Gross inexcusable negligence may be filed against former House Speaker Martin Romualdez. Tinan mo. Si Boying nag-ala abogado na ni Tambi. Hindi, yan ba ang gusto ng taong bayan? Iyan, sabi ni Gutesa, hinahatiran ng pera. Sinabi din ni Cheese, iyan ang isa sa mastermind. Tapos sasabihin nyo negligence. Parang sinasabi mo, walang kasalanan si Tambi. Ang kasalanan lang niya ay hinayaan niya magnakaw si Saldico. Boying, abogado ka? Abogado ka ni Tambi? Hindi ka ba nahihiya dyan? Hindi ka nahihiya sa mga kapwa mo abogado? Nakakahiya yan. Because yung mga lawyers, they know what you are doing. Hindi mo maloloko itong mga lawyers. At ito pa, yung mga politiko, sila-sila, ha? Alam nila kung sino talaga mastermind dito. Alam nila kung sino tumatanggap ng pera. Alam nila kung sino ang nagda-divert. Alam nila kung sinong nakikinabang sa diversion. Sabi nga ni Tiangco alam naman namin kung sino yung mga magnanakaw dyan. Ha? Alam naman Tapos ganito to si Boying. Bongbong Marcos, nilagay mo tong ombudsman. So parang lahat ng sitwasyon, may tao si Bongbong. Para ano? I-divert. Yan ang usapan ngayon. I-divert, i-delay. Divert, delay, divert, delay, divert, delay. Pag may nakikita kayong news na lumalayo tayo sa ghost projects at sa mastermind, ghost projects ng flood control ngayon, panahon ni Bongbong, pag lumayo na doon, eto, kantahin nyo na habang nanonood kayo ng news. Divert, delay, divert, delay, divert, delay, divert, delay. Mga animal. Ewan ko itong mga to, hindi nahihiya sa balat nila. Talagang, alam mo yung sunod, siguro itim na, sunog na yung balat. Diba? Ako yan, mahihiya ako sa mga kapwa ko, mahihiya ako sa mga kapwa ko politiko. Wala na talaga pag-asa ang Pilipinas pag ganito ng ganito.